Magandang araw! Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano mo gagamitin ang mga ALS assessment form gamit ang iyong sinasagutan na life skills self-directed modules. Kung paano mo gagamitin ang Individual Learning Agreement o ILA at iba pang ALS forms, specifically ALS assessment forms. Unahin natin ang ALS form number 1, ILA. Ito ang ILA, Individual Learning Agreement. Sa totoo, ang ILA ay isang kasunduan ni learner at ng guro kung ano ang mga competencies na nais matutunan ni learner o kung ano ang mga competencies na dapat matutunan ni learner. Sa ngayon, dahil self-directed modules ang ating ginagamit, ito ang ating pagkukunan ng data na ilalaman sa ILA. Una, syempre, lalagyan muna natin ng laman ang mga kailangan na impormasyon tulad ng pangalan mo o ng learners. Halimbawa, ang pangalan mo, Juan de la Cruz. Community Learning Center, Pag-asa. Level mo, Junior High School. Name ng learning facilitator, kung sino yung teacher o yung iyong IM. So, dahil ako ang iyong guro, lalagay mo Shirley Sabado. So, ang pagkukunin natin ng sample ay ang Module 1 ng Life Skills Self-Directed Modules. At ang Module 1 ng Self-Directed Modules ay Personal Development. Tara, tignan natin kung paano ito gagawin. Ano ang iyong ilalagay sa learning goals? Tignan natin ang Module 1. May makikita kayo na ganito. Session 1, Values and Skills. Meron nakalagay na Learning Strand 5, Content Standard, Performance Standard, Learning Competencies. Ayan, dito tayo kukuha. Ang kukunin natin ay yung specific. Yun ang ilalagay natin sa learning goals. Ito yung mga yon, 1.1, 2, 2.1, at 1. From the module, kokopyahin lang natin ito sa learning goals kasama ang kanyang code. So, lahat ng competencies na napapaloob sa bawat modules, yun ang ilalagay natin dito sa ILA. Learning activities or strategies. Ano ang pwede mong gawin? O ano ang iyong gagawin para mapag-aralan ang mga competencies na yan? Paano mo nga ba ito pag-aaralan? Ito ang mga possible na ilalagay mo. Read the Life Skills Module 1 Personal Development. Siyempre, hindi mo naman talaga mapag-aaralan ang module kung hindi mo ito babasahin, tama? Pwede mo rin namang ilagay, search in Google, kung meron naman kayong mga hindi mauunawaan. O kaya naman, ask my teacher, my family members, or friends. Sunod, timeline. Sabi ko nga kanina, di ba? Ito ay 1 week. Nasa sayo yon kung 5 days o 7 days. Kung hiniram mo kay ma'am o sir noong October 5, dapat October 10 kung 5 days. O kaya naman kung 7 days, October 5 to October 11, 2020. Depende sa iyo yon, basta ang mahalaga, matapos mo ang module at maibalik mo sa araw ng retrieval. Ngayon, matapos mo sagutan ang modules ay iyong aalamin o susuriin kung nakamtan mo ba ang iyong mga competencies na inilagay sa learning goals. Lalagyan mo lang ito ng check kung ito ba ay achieve or not achieve. At ang petsa ng pagsusuri. Sa learning facilitator's advice naman, si teacher na ang bahala maglagay ng payo kung ano ba ang iyong dapat gawin kung ito hindi mo pa na-achieve. O maaari namang purihin ka kung ito ay na-achieve mo na. Huwag mo kalilimutan ang iyong pirma at ang agreement starting date. Ngayon, ang tanong, kailan mo ito ipapasa? Dahil October 9 o October 11 ang inilagay mo sa date na ito ay tapos na, yun din ang date na ibibigay mo na kay ma'am o sir ang iyong ILA o Individual Learning Agreement. O kaya naman,
kung kailan ang itinakdang araw ng iyong guro para sa pagbabalik ng modules at ang pagkuha mo na naman ng susunod na module. Isa pang tanong, ilan po ang ipapasa namin na ila kay ma'am o sir? Dahil sa 6 ang modules ng life skills, 6 din na ila ang nakalagay sa iyong portfolio para sa life skills. Bukod pa doon, ang ila sa mga susunod na modules matapos mo ang 1 to 6 life skills self-directed modules. Susunod naman natin ay ang ALS Assessment Form 2 o Weekly Learning Log. Okay, ganun din. Kailangan malagyan muna natin ang mga kinakailangang impormasyon bago ka magpatuloy. So, from the word itself, Weekly Learning Log, ito ay dapat weekly. Dahil sa ang ila ay weekly na rin, magkasabay mo na ito na gagawin. Week 1, date, dahil sa ang inilagay mo na date, kanina sa ila ay October 5 to 9 o kaya naman ay October 5 to 11, 2020. Kailangan magtali ang date sa ila at saka dito sa Form 2 Weekly Learning Log. Sasagutin mo lang naman ang mga tanong dito. Una, what module did I learn this week? Ano nga ang unang module na sinagutan mo? Module 1, Personal Development. Sunod, what other things have I learned this week? I learned how to know my needs and weaknesses. Nalaman ko ang aking mga kalakasan at kahinaan. Kung mapapansin mo, may inilagay ako na Filipino. Maaaring Filipino ang iyong ilalagay. Depende kung saan kayo komportable. Pero, kung ikaw naman ay junior high school na, sana ay English ang iyong ilagay. Try your best na sagutin ang mga form in English, okay? Next, what other things have I read this week? Ano ba ang iyong mga nabasa? I read that we are all unique individuals. Halimbawa ko lamang ito ha. Depende po ito kung ano ang iyong nabasa na tumatak sa iyong isip. Yun ang iyong ilalagay dito. Another. What did I enjoy this week? Ano yung mga gawain o activity na nasiyahan ka? O halimbawa uli ang inilagay niya. I enjoyed drawing a large tree that represents my personality. Another question. What did I find easy to do this week? Ano ang mga nadalian ka? Ano yung mga madadali na activity? Halimbawa, reflect and share my values, beliefs, and interests. Sunod na tanong. What did I enjoy this week? Ano daw ang hindi mo nagustuhan this week? Halimbawa, draw a map of a community. Siguro nahirapan siya mag-drawing ng mapa ng komunidad. Maaaring hindi niya kabisado ang community. Another question. What did I find difficult this week? Mapping the community pa rin ang kanyang nilagay. Dahil hindi niya kabisado ang community nila siguro dayuhan lang siguro siya kaya nahirapan siya. Lalo na, tayo ngayon ay nasa panahon ng pandemya. Hindi basta-basta makalabas para mag-mapping. Sunod na tanong. What do I want to do next? I want to know what skills or how skills help me work better. Huling tanong, what learning module do I want to study next? Dahil tapos mo na ang module 1, syempre, module 2 ka na, interpersonal communication. Maganda talaga na module 2 ang iyong isusunod
Kasi ang Module 1 ay itinuro sa iyo ang iyong personal na development, ang iyong katangian, kalakasan at kahinaan. Kinilala mo ang iyong sarili. Kaya ang susunod mo na module ay interpersonal communication. Kung paano naman makisalamuha sa iyong kapwa o sa ibang tao. Ngayon, natapos ka na sa week 1. Sa susunod na week, ganon din ang iyong gagawin sa week 2 para sa module 2, week 3 para sa module 3, hanggang sa matapos mo ang module 6, week 6. Dahil week 5 lang ang kasya sa form, kailangan pa ng isang kopya para naman sa module 6 o week 6. Ayan, nakatapos na tayo sa dalawang form. Ang ILA o Individual Learning Agreement at saka Weekly Learning Log. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang Learner's Records of Modules Use. Una, ganun uli, kumpletuhin ang mga impormasyon na kailangan. Name, level, CLC, facilitator. Sa title of modules, syempre, ilalagay mo Module 1, Personal Development. Learning Strand 5, makikita nyo naman yon sa module. Ito yon, nakalagay Learning Strand 5. Paalaala, hindi pwede na mauna ang module 6 o kaya naman kung ano lang yung gusto mong maunang module. Sabi, hindi daw pwedeng mag-skip or kailangan sunod-sunod mo itong masagutan. Magsisimula ka sa module 1, 2, 3, 4, 5 hanggang matapos mo ang module 6. Meron din dito nakalagay date started, date finish. Kung ano ang iyong nilagay na date doon sa ILA at saka sa weekly learning log, ganun din ang date na ilalagay mo dito sa modules use. Ang iyong pretest, ito yung score mo sa learner's reflection. Sa module 1, 1 to 10, kung ilan ang score mo, yun ang ilalagay. Tapos, post-test, ito naman yung EMA o End of Module Assessment. Meron din itong 10 tanong. Kung ilan ang score, yun ang ilalagay. Halimbawa, 8/10 o kaya naman 10. Other related activities. Dito mo ilalagay kung ano na ang iyong mga natapos. Halimbawa, natapos mo yung mga nakalagay doon sa written assignment, gumawa ka ng mapping, nag-drawing, gumawa ng essay, o kung ano pa ang iyong mga nagawa sa module na iyong natapos. Sunod, learner self-assessment. Pwede mong ilagay dito kung ikaw ay nadilian, easy. Kung hindi naman gaano, average, o kung nahirapan ka, difficult. Para naman sa column ng Learning Facilitators Assessment, tsaka sa remarks, si teacher na ang bahala dyan. Huwag mo kalilimutan ang iyong pirma o signature. Ayan, natapos na natin ang 3 forms ng ALS assessment forms. Sana naman, sa susunod na mga modules na iyong sasagutan, ay alam mo na kung paano gamitin ang 3 forms. Kung may ilan ka pang katanungan, huwag ka mahihiyang magtanong o tumawag kay ma'am o sir. Maaaring sa group chat o kaya naman ay sa text. Naman ay laging handang sagutin ang mga hindi mo nauunawaan. Good luck! Ako si Teacher Shai. Hangad ko ang iyong tagumpay.